Nandito na po tayo sa episode 91 ng Magandang Dilag mga kapuso. Pinipigilan nga ni Blair na kinakailangan na rin nilang umalis dahil baka may makakita pa sa kanila at makulong na naman siya. Sabi naman ni Riley, wala akong pakialam kahit na mahuli tayo dito, basta ang importante lumabas yung Allison na yan. Tara na Riley, hindi ko na talaga kaya, baka mahuli pa tayo. So umalis na nga sila. Samantalang itong si Jada nasusuffocate na nga, nakakaawa na, nangihina na siya. Halos nakasubsob na nga siya doon sa may sahig. Ngayon, saktong dating naman ni Gigi saka ni Eric at nagmamadali na nga sila. Nakita ni Gigi umuusok, sabi niya, Eric, tumawag ka ng tulong, baka may sunog sa loob. Naamoy naman ni Eric na amoy tirgas, sabi niya, tirgas ito. Tinan mo Eric, si Jada nakasilip sila sa may pintuan dahil yung pintuan merong salamin. Ang ginawa ni Eric, inubad niya yung kanyang coat, tapos binasaan niya ng tubig, kumuha siya ng tubig dun sa may pasok. Tapos pinantakip nila sa ilong nila ni Gigi, pumasok sila sa may bintana. Hanggang sa tuluyan na nga nila naligtas itong si Jada. Mabuti naman at okay na siya. Ngayon, nagulat itong si Allison kasi nabalitaan niya na nakakonfine pala si Jada sa may hospital at nasa ER pa. So ibig sabihin hindi okay ang pakiramdam. Sabi naman ni Magnus, tara na, puntahan na natin. Hanggang sa umalis na nga sila. Samantala, binalita ng doktor kina Eric sa kay Gigi na okay naman na ang pasyente. Ngayon, ang sabi naman ni Gigi, natawagan na po ba ang kapatid niya? Oo, sabi ng kapatid niya, he's on the way. Anong sabi niyo po? Kasi ang nakalagay kasi sa contacts ni Jada ay ang kuya niya na nagngangalan si Alfredo Flores. Alfredo Flores? Ang pagkakaalam ko po dalawa lang po silang magkapatid. Kung ganun, meron pa pala siyang isa pang kapatid. Sabi talagang hindi talaga makapaniwala si Gigi. Ngayon nagkamali na nga si Jada at kinausap nga ni Gigi, kinamusta niya. Kamusta ka na? Okay na po Ate Gigi. Maraming salamat po sa inyo, buti po at dumating kayo. Tatanungin ko lang po kayo Ate Gigi, sa kabila po ng mga kasalanan na nagawa sa inyo ng ate ko, bakit tinutulungan niyo pa rin po ako? Sabi naman ni Gigi, alam mo Jada, labas ka na doon sa kung ano man ang meron kami hidwaan ng ate mo. Sa amin na lang dalawa yon, hindi ko naman ugaling mandami ng ibang tao Sabi naman ni Jada, alam mo Ate Gigi, gusto ko talaga magkasundo kayo ni ate. Hindi naman siya ganyan dati, mabait siya. Pero pinipilit niya kasing maging ka-level niya ang Elite Squad. Nagbago lang talaga siya dahil sa influensya ng Elite Squad. Masama si na Ate Riley sa si Ate Blair, sila nga ang gawa nito sa akin Nagbago si ate dahil sa kanilang dalawa. Gusto ko talaga magkaayos na kayo. Alam mo ba, meron kasi siyang tinatagong sikreto. Sabi naman ni Gigi, sikreto, mabuti pa sabihin mo na sa akin Jada, baka sakali makatulong pa ako. Pag nalaman ko yung katotohanan baka mapatawad ko pa yung ate mo. So nahuli sila ni Allison, sabi niya, Jada, di ba sinabihan na kita na huwag kang magsasalita? Sabi naman ni Gigi, alam mo Allison, kung ano man yung sikretong sinasabi mo ni Jada, mabuti pa aminin mo na sa akin. Baka sakali mapatawad pa kita, baka maunawaan pa kita. Huwag ka na nga magkunwari Gigi, kilala kita. Ngayon ginagamit mo pa yung kapatid ko para pag nakakuha ka ng any informations about me, sisiraan mo ko. Kilala na kita, yung mga paandar mo, kaya pwede ba umalis na kayo? Huwag mo nang gamitin pa ang kapatid ko. Sabi niya. Sabi naman ni Eric, totoo yun Allison, kundi dahil sa amin tinulungan namin ang kapatid mo. Baka kung napano na siya. Sabi naman ni Gigi, aba Allison, huwag kami ang kagalitan mo, huwag mo kami sisihin, kundi dahil sa amin tuloy na napahamak yung kapatid mo. Sabi naman ni Jada, tama sila ate, kundi dahil kina Kuya Eric sa akin na Ate Gigi, napahamak na ako, nasuffocate na ako ng tuluyan. Kaya umaasa pa rin ako na sana magkaayos na kayo. Sabi naman ni Allison, hindi yan mangyayari, malabo mangyari, sa kanila ko naniniwala sa kanila. Kaya kung pwede lang umalis na kayo, kundi tatawag ako ng security. Sabi ni Gigi, sige okay, alis na kami. Ngayon dumating si Magnus at nagwawala, hinahanap niya si Riley. Patay ang mga ilaw habang si Riley nagsisenti mode. Sabi niya, Han, abuti naman bumalik ka na, halika rito, makiparty ka sa akin. Hindi ako nakikipaglokon sa'yo Riley. Kapag sa oras na ginulo mo pa si Allison, ako na ang makakalaban mo. Hindi ko pa hintulutan yung ginawa mo nung una sa airport. Sabi niya, alam mo Magnus, ito lang ang masasabi ko sa'yo.
sisirain ko ang buhay ng kabit mo, yan si Allison, hanggat kaya ko. Diba? Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa kanya ng lubog, sinabi niya, no? Ito lang ang pakakatandaan mo. Nagbigay rin siya ng final word niya kay Magnus, no? Sabi naman ni Magnus, bahala ka na sa buhay mo, Riley. Talagang wala na talaga siyang pakialam, no? So sabi naman ni Riley, babarilin mo ako? Dito na lang sa ulo. Sige, gawin mo, o kaya dito sa puso. Total, wala na rin naman ako nararamdaman, eh. Manhid na ako, Magnus. Wala na akong pakialam sa'yo. Kahit anong gawin mo, sige, malaya ka na. Pero ito lang na sabi ko sa'yo, sisirain ko ang buhay ng kabit mo. Diba? Kasi nga nagbigay din ng babala si Magnus, sabi niya, kapag sa oras na pinangti mo pa si Allison, papatayin na kita, itutuloy ko na to. Samantala, habang bumababa ng hagdanan si Eric sa si Gigi, natahimik siya at napansin ito na Eric. Sabi niya, Gigi, meron bang nagbabother sa'yo? Sabihin mo na. Naalala ni Gigi, nag-flashback sa kanya yung mga tungkol kay Allison. Ayan, no, yung makeup artist, si Jada, tapos yung doktor. Sabi niya, Eric, meron lang akong pabor sa'yo. Pwede bang gamitin mo yung mga connection mo para sa ipapagawa ko sa'yo tungkol ko kay Allison? Ano naman to, Gigi? Pwede ba, Eric, huwag ka muna maging negative sa ngayon. Kailangan ko lang malaman kung ano ang connection ni Allison kay Alfredo Flores. Gusto niya talaga makilala. Samantala, pinagalitan na naman ni Allison tong si Jada. Sabi niya, ilang beses ko bang ulit-ulitin sa'yo, Jada, na wag mong sasabihin. Mabuti na lang dumating ako kung nagkataon sinabi mo pa kina Gigi, nalaman pa nila. Ate, ginagawa ko lang naman to kasi umaasa ako na magkakaayos kayo. Alam mo ba, ate, hindi ka naman ganyan dati. Nagbago ka lang ng dahil kina Ate Blair sa akin na Ate Riley. Alam mo, umaasa pa rin ako na manunumbalik yung dating ikaw. Sabi ni Allison, no, malabo mangyari yan na magkaayos kami ni Gigi. Hindi na mangyayari yon. At tanging ilang tao lang nakakaalam ng sikreto ko. Ang mga parents natin, pati ikaw, tayo lang. Pati ilang tao. Sa oras na malaman ito ni Magnus, ihiwalayan niya ako. Gusto ba mangyari yon? Gusto ba mangyari na masira ako sa mga tao? Hindi ko siya pakakawalan dahil mahal na mahal ko siya. At itutuloy ko tong sikreto kong ito. Sabi ni Allison, no? Ito naman si Jada, umiiyak na. Dahil nalulungkot siya sa sinapit ng kapatid niya. Bigla ito nagbago. Diba, naging matigas ang puso. Hindi na siya nakikinig kay Jada. Wala na siyang pinapakinggan. Talagang nagiging makasarili na to. Matigas na ang puso ni Allison. Gusto niya magiganti. Karirin yung pagiging kabit niya. At mahalin niya ng lubusan si Magnus. Samantala, napaiyak na lang si Jada at tumalikod. Ito namang sina Gigi and company nagkausap-usap para pag-usapan ng isang big revelation na hatid ni Eric. Mabuti na lang daw meron daw siyang connection sa may PSA, kaibigan, at nalaman niya ang birth certificate nito ni Allison. Nitong taong 2011 pala ay nagpunta siya ng Thailand. So pabalik-balik siya, no? Halos 4 years siya na nagpabalik-balik hanggang sa bumalik siya ng year 2015 at bumalik din siya ng taong iyon. Ngunit hindi na bumalik si Alfredo Flores, kundi bumalik na ay ang isang Allison Flores sa Pilipinas. So hindi ito maintindihan ni Donna sa ni Tita Sofia, Gigi sa ni Nanay Luisa. So ang ibig sabihin nun, hindi kapatid ni Jada si Allison. Nagkakamali po kayo, Ma'am Luisa. Dahil po ang totoo niyan, si Allison Flores ay isang trans woman. Nagulat sila, no? Oh my God, sabi ni Tita Sofia. This is ridiculous, sabi niya, no? Sabi naman ni Gigi. So ang ibig sabihin, sina Alfredo Flores saka si Allison Flores ay iisa. Sabi naman ni Eric. Oo, tama. Grabe yung revelation, no? Nakita nila yung litrato ni Alfredo Flores. Nalaman na nila ang sikreto. Kaya gulat na gulat talaga sila sa revelation, no? Kasi nga 2015 wala na raw any informations na nakalap tungkol kay Alfredo Flores at talagang ginawa rin yung female yung kanyang gender sa mismong birth certificate niya. Iba na rin yung kanyang pangalan. Kaya nung pagbalik niya dito ng Pilipinas, isa na siyang trans woman, kundi si Allison Flores na. So hindi talaga sila makapaniwala sa kanilang narinig. Ito yung kanyang plano. So meron ng alas sina Gigi, diba? Dahil ito talaga yung pinakamatinding sekreto na tinatago-tago ni Allison na sa wakas ay nabunyag na at nangyari na.
Samantala, itong sina Magnus sa si Allison, magkatabi sila sa higaan. Yan.